May buntag sa tanan mga utod naton sa New Life Evangelical Church. So karong adlaw, our divisional guide, January 30, 2025. So ari aton nga text for today, Psalms 85:10. Kanami sidi sa text ni isa sa mga ginaas ni King Solomon the time. Love and faithfulness meet together. Righteousness and peace kiss each other. Daw ka namin nga sayings nga ginambal ni King Solomon. Now, kung tanaw na to ng background reference ani, in the book of Psalms 72-3, si King David asking God to help his son to rule the nation. Sabi nito, justly and wisely. Its Lord forward to the endless reign of the Messiah who alone can rule with perfect justice and whose citizens will enjoy perfect peace. Now, kung balikan nato ng atong text sa Psalms 85:10 and the whole chapter, dito mo makita that ang sa tempo na si King Solomon na ang nagalingkod as a king, bangod sa corrupted countries ang Israel the time, bangod sa mga character and attitude sa mga Israelites the time, no? Na kung diin nakasala sila, na kung diin they are begging and asking to forgive them. No, Lord, pasaylo ami, i-restore us back again. No, kung tanaw na sa verse 1, kay nakita nimo nga, gambal gid ni King Solomon, you should favor to your land, O Lord. You restore the fortunes of Jacob after wala sa mga pagtilaw nga natabo kay Jacob the time, no, nga gi-restore niya ang land ni Jacob, no. At the same time, na kung diin you forgive the iniquity of your people, covered all their sins. Grabe, no? Di siyempre, ang natabo manggod, ang mga Israelites, sabi, pag magnami ang kabuhi nila, dira naman dumakalimtan ang Ginoo, then ma-full na pud sila, no? Kag they are begging, asking naman forgiveness to the Lord. But ini, ang kay King Solomon, naghangyo gid siya, na kung diin kung pwede, i-restore sila. Bangod, sabi niya sa verse 7, show us your unfailing love, O Lord, and grant us your salvation. So, grabe, no? Daw, ang gawas sini is, ang whole chapter, nag-discuss about revival and restoration. No? And the psalmist pray for God to revive and restore His people, seeking a renewed sense of His presence and blessing. Kita man gani, amo man ano, sa tanong naton, may makabugaton bala kita, Lord, hindi ko maintindihan. Kita mismo, kinanglan naton i-renew and asking forgiveness to the Lord. I-renew naton ang atong love and faith naton dira sa Ginoo. Na kung diin, matagaman-taman naton ang presensya sa Ginoo. And not only the presence, and also the blessing of the Lord sa kabuhi naton. Just imagine sa text na ginahambal bala, na kundiin love and faithfulness meet together. Ang pagigugma naton sa Ginoo. Na kundiin, kung may pagigugma bala kita, ubrahon tagid ang ministry sa Ginoo. Sa tutuod lang, priority gid naton, buligan gid naton ang ministry sa Ginoo. No, kay nga man may pagigugma kita mo pag nag-met ina together, no, and also righteousness and peace kiss each other. Ang pagpakamatarong naton, no, ang pagka ang kumbaga ang kabuhi bala naton nga naara kita sa Ginoo bala, no, matagamtaman naton ang aton niya tawag nga kalinong sa kabuhi naton. Then imagine na kung diin ang paggalang naton sa Panginoon, na kung diin amo nang way nga kung diin i-restore kita balik, no? Live for forgiveness. Amo nang bala ko pimenti, we need to humble down ourselves to the Lord. No? Now, and ang whole chapter sang Psalms 85:1-13 is the powerful expression of trust in God, mercy, forgiveness, and restoration. Wow! Muna ang ginahambal niya diri. It also encourage believer to seek God presence, peace, and prosperity, then while emphasizing the importance of righteousness and faithfulness sang isig isa sa aton.
No, amo na gina-look forward ni King Solomon. That's why gi-bless gid si King Solomon. Kaya man no, manami gid siya sa atubangan sa Ginoo. And because man sa hangyo ni King David to the Lord asking help, nabuligan si King Solomon, no? Nasa pag-rule niya justly, no, sa ilang nga lugar. So hope and pray nga may nakuha kita, no, sang lesson sa karon nga buntaga, no, bangod sang ginapakita man sang Israelites kung ano nagkaltabo sa unang panahon, kung paano sila makighangyo sa Ginoo, makiusap sa Ginoo, magbeg sa Ginoo, magpray sa Ginoo, and it change their character na kung diin ano ang nakakarapat at naging maayo. So mga utod, hope and pray nga kita man ma-apply man naton ini sa kabuhi naton. Karong buntaga kabalo ko, may ara naman kita mga experience nga maatubang, may ara naman kita mga challenges sa aton life, no hindi kita mawad-an og paglaom. Ang the best way is always pray to our Lord God Jesus. Let us pray. Most precious and heavenly Father, Lord, ang mga kauturan naton sa New Life Evangelical Church, O Lord God, kaba ikaw gin magana-anoints kanila, Lord, by the Holy Spirit, O Ginoo. Na kundiin Ginoo sa ilang pagpadayon sa pagpangabuhi, Ginoo, bisag anuman ang ilang atubang up and down sa ilang kabuhi, Lord God, kahangyo kami nga buligi sila, Ginoo. Covering mercy to them. Hatagay siya sang nangitnong kaalam ug maayong pagtrabaho, maayong mga buluhaton sa adlaw nga tanan, na kundiin, Lord God, matagamtaman man nila ang imong presensya ug pagigugmad sa ila. Lord, panghawakan namo ang mga promesa nimo sa kabuhi namon. And we are asking safety every day sa makabuhi nila. Sa mga utod namon nga na may mga balatian right now, Lord, wala kami kabalo kung ano yung plano. But we are always asking, Lord, mga kundiin, malampasan lang nila. O kung kundiin, i-strengthen pagin sila, Lord God. Na kundiin, Lord God, masustain lang nila ilang mga kusog, Lord. Lalo na kay Maninay, Ginoo, Levi, Soy ko, Lord God. Ikaw gin mag-sustain sa iyang kusog, Lord God. Sa nabilin niya nga kabuhi, Ginoo. And I know, Lord God, you have a great and wonderful plan sa kabuhi ni Maninay, Lord God. Gani, Lord, always asking, Lord God, na ikaw gid ang maga-bless pagid sa iya, maga-restore back sa iyang kusog, Ginoo. Kag kung diin, Lord, ginahangyo lang sa gyapon namon ang praying for healing upon healing di kaniya. Kag sa mga utod namon working abroad, i-bless sila, Ginoo. Mga utod namon nga naa sa layo, Lord God, i-bless pagid sila, Ginoo, for the safety of their life, no, labi kay Janjan, Lord God, kay sa akong inaanak, Ginoo, nga naa sa Davao, si Kikay, Lord God, sila ni Toto sa gawas, Lord God, at iban pa nga mga membro namon sa simbahan. Lord God, Lord, we declare blessing upon blessing to them, victorious upon victorious to them, safety upon safety sa ilang kabuhi. We bring back the glory and honor to you, Lord God. In Jesus' name we pray, hallelujah, amen. So, amuning tion, na kung diin mapangapi naman kita, no? Maing buntag sa tanan. God bless. Amen.